dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming lumalapit siya na nagpapakumbaba. Nadalangin namin, Lord, na patuloy ang itong banal na presensya ang manguna sa munting gawain, sa munting kawa na ito, ganun din sa mga nagdaraos ng gawain, Panginoon, na iyong mga hirang sa huling panahon po na ito. Dalangin namin, Lord, hallelujah, nabigyan mo po ang bawat isa ng malinis na puso. Ipagpatawad sa amin, mga nagawa namin pagkakamali at pagkukulang, mga masamang pita ng laman, mga karnal na pag-iisip, mga masamang salita na lumabas sa aming bibig, at kung kami po nakasakit ng aming kampo, ipagpatawad mo po sa aming Panginoon. Hallelujah, at ito na puso ng bawat isang maging karapat-dapat tumayo sa iyong harapan makatanggap ng biyaya buhat po sa iyong Panginoon. Pinagpapasalamat namin, Lord, ang dakilang pribilehiyo na pinagkaloob po sa aming Panginoon. Na ito inilaan mo lamang, Panginoon, sa nakatalaga, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa panahon na aming kinabubuhayan na ito, Panginoon. At dalangin namin, Lord, hallelujah, patuloy kang kumilos sa aming buhay, patuloy ka pumagsanta sa aming buhay sa pamagitan ng itong mensahe, banal na salita, O God, sa pamagitan ng iyong anointing sa itong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At ito'y maging buhay at biyaya sa bawat isa, at ikaw po ang magbukas ng mga kaunawaan sa pamagitan din, Lord, ng itong kakahayagan, O Diyos. Hallelujah. At ito'y na maging biyaya sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang minsan pa ang iyong munting alipin, O Diyos. Hallelujah, ibahagi ang itong mensahe para na salita. Hallelujah, para sa araw nito. Hallelujah, bigyan po ang bawat isa ng patuloy na inspirasyon, O Diyos. Hallelujah, na makatuon ng aming puso't isipan sa mga bagay na makalangit. O hallelujah, na hawingin anumang gawa ng kaaway, kundi galing mo kami, Panginoon, doon sa kaloob-looban, to the holiest of holy, O God. Hallelujah. At doon sa kaloob-looban ng Panginoon, hallelujah, you continue unfolding your mystery, O God. Hallelujah. Bilang kami, Panginoon, na nakatalaga, hallelujah, a royal priesthood, O Diyos. Hallelujah. Na nakikita ang mga bagay, Panginoon, para sa aming kinabubuhan sa panahon ito, O Diyos. Lord, sa itong mga Panginoon kamay, inilatag namin lahat. Sa ito, O Diyos, maawilap ng mapuri, pagbulat, pagdabot, pagsamba. At ikaw po umabot sa mga pangailangan ng bawat isa. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God the glory. Tayo po ay muna bumasa. Genesis 22:16. Hanggang 16 sa po. Sabi diyan, and said by myself, have I sworn, saith the Lord. For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. At sinabi sa aking sarili ay sumumpa ako, alang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong tugtong na anak. Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paramihin ko ang iyong bini, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakampi ng iyong bini, ang kintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Pagpalaan ng Diyos ang mga salita, to God be all the glory. Hallelujah. At ako'y po na mga kapatid, napagpalang araw sa inyo, sa bawat isa. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil isang araw pa tinitin niya tayo, hindi sa okasyon o tradisyon ng mundo, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Salamat sa ating exhorter kanina. Hindi naman siya halatang mahina dahil halos na isang oras din siya. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa timing biyaya sa bawat isa. No? Hallelujah. Salamat sa mga testimony at maawitan. Salamat sa kabutihan ng Panginoon sa pag-iingat niya. Narinig ko kanina na talagang kahit ikaw minsan mag-ingat pero yung iba, no? Yung iba hindi kagaya mo ng pag-iingat. Kaya talagang buti lang meron tayong doble ingat ng Panginoon sa atin. Amen?
Hallelujah. Hindi lang sa sarili natin. Kaya minsan, pag sinabi natin na ingat ka, samahan niyo bang ingatan ka ng Panginoon? Hallelujah. Palaging ganun. No? Hallelujah. Salamat. Abutin ng Panginoon ang ating mga pangailangan sa naririto, ganun din sa mga nanonood sa live streaming. Hallelujah. Siyempre, happy birthday dun sa mga nagdaos ng araw ng nakaraan at nagdadaos ngayong araw na ito, si Sister Hazel. God bless you, Sister. Amen. At palayan ng Diyos ang patuloy mong buhay. Naway maabot mo ang pangarap mo sa buhay sa biyaya patnubay ng Panginoon. No? Hallelujah. So hindi pagtatagal. Hallelujah. Ang title ng ating pagsasaluhan ngayon ay God swore by Himself. God swore by Himself. Dito mga kapatid, makikita natin na ang Diyos ay nangako kay Abraham at hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang binhi. Yan. Kaya pagwala doon sa linya ng binhi ni Abraham, ay hindi sila kasama sa pangako. Dahil itong pangako ay kay Abraham at sa kanyang binhi. Amen? Hallelujah. Kaya sa panahon na dumaan, kagaya ni Daniel, na siya daw ay, ayon sa scripture din, ayon sa message, siya ay nandun sa line ng royal seed dahil siya binhi ni Abraham. Yan. Pakita mo, who was in the line? Who was in the line? Siya yung nandun sa linya ng binhi ni Abraham. Sabi, nandun siya sa linya ng pangako, no? In the line of promises. At kapag nasa linya ka ng pangako ng Diyos, nakalinya ka doon, sa pinangakuan ng Diyos, ay ikaw ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world. Amen? Dahil sabi diyan, si Daniel, mga kapatid, God has chosen him before the foundation of the world. Pinili siya ng Diyos para maging isang prophet. Amen? At siya ay nabuhay ng isang galang o magiting at pamumuhay ng pagiging matapat. Yan. Ang pinili ng Diyos before the foundation of the world ay nabubuhay ng galang, no, ng isang magiting na at matapat na pamumuhay. Yan ang pinakita ni Daniel, no? At sa kanyang sarili, sabi diyan, he had purpose in his heart na I will not defile myself with them. No? Yan ang salita ni Daniel. Hindi ko dudungisan ang aking sarili sa kanila. No? Dahil alam naman natin kung ano nangyari, bakit sila napasailalim sa Babylon, di ba? Nakubkob sila. No? Sabi nga, nahati ang Israel, northern, southern, di ba? Kaya northern, no, nasakop ng Babylon, pero ang southern, which is the tinawag na Judah, ay tinreserve ng Diyos. No? Hallelujah. Doon sa panahon na yon. Kaya, hallelujah, sabi ni Daniel, I will not defile myself with them. Hindi ko dudungisan ang aking sarili na makihalubilo sa kanila with them. Dahil makikita natin, iba ang lineage o iba ang line, iba ang linya ng likha kay Daniel. No? Before the foundation of the world, God had chosen him to be a prophet. Hallelujah. Kaya nga, sabi, that's the real seed of Abraham. No? Na kahit nasa ibang lupain, nakatira sa ibang lupain, sinakop sila, nakatira sa gitna ng ibang mga tao, ay daw? Sa kabila nun ay matatag siya doon sa pinangako, I will not defile myself with them.
Kahit masang lugar siya, kahit napakaraming taong nasa paligid na kahit hindi na yun ang naging lugar niya. Mga kapatid, sabi niya, I will not defile myself. I will stay true. Ako ay mananatiling totoo o tapat. No? Kaya, matitignan niyo mga kapatid, dito ay isang bagay na pinakikita na hindi niya pwedeng i-compromise ang salita ng Diyos. Itinipo ito sa isang agila. Sabi ang agila, ay wala kayong makikita ng agila na i-compromise sa kanyang pagka-agila. Hindi siya maaaring kumain ng mga pagkain na bubulok. No? Hindi siya maaari, mga kapatid. Ganun din daw ang genuine Christian. No? Hindi siya maaari na, kasi makasisira sa kanya yan. No? Hindi maaari. Ngayon, para malaman na siya ay tunay, na pag sinabi niya, I will not defile myself with them. Dinala siya ngayon ng Diyos doon sa pagsubok. Tingnan natin ngayon kung pangahawakan mo yung salita mo, yung ipinangako mo, ang Diyos na ngako. Diba? I will show by myself, sabi niya yung ganon. Ang Diyos ay nangako sa kanyang sarili na sa iyong binhi, pagpapalain kita at yung iyong binhi. Diba? Sabi ganon. Ngayon, ang pangyayari mga kapatid, sabi nga ang agila hindi siya magpo-compromise. Ganun din ang genuine Christian, hindi siya magpo-compromise. Ngayon, kung meron ipinangako ang isang tao o sinabi ang Diyos o sinabi ang tao sa Diyos, ngayon, para mapatunayan na totoo ka, at siyempre, much more, para ipakita din sa iyo ng Diyos na totoo din siya. Titignan ngayon kung sino ang totoo sa inyong dalawa sa salita na binitawan. Magbibitaw ka ng salita at magbitaw din ng Diyos ng salita. At ngayon, dadalhin ka ng Diyos sa test. Yan. God put him to a test. Hallelujah. Inilagay siya ng Diyos sa isang pagsubok. Ano ang sabi ng hari? Sabi ganon, magiging katulad ka namin, you will either be like one of us and worship the way we worship, no? At sasamba ka sa paraan ng pagsamba namin, o ipapatapon kita doon sa lungga na puno ng gutom na leon. Yan. No? Kailangan daw, ang sabi ng hari, kailangan sumamba ka gaya ng pagsamba namin. Sumama ka sa amin. Yan sabi niya, I will not defile myself with them. No? Ngayon, si Daniel, dahil ni Abraham, sa pananampalataya, dahil nasa linya siya, ng bingi ni Abraham, mga kapatid, ano ang sagot ni Daniel? Ay, tayo itapon niyo ako doon sa horno. Diba? I will not bow to any of your images. Diba? Alam niyo ba yung mga images? Yan ang mga Diyos-Diyosan. Diba? Yan. Imahe, mga Diyos-Diyosan. Kung ilalagay mo sa salitang Diyos-Diyosan, ay hindi lang basta imahe ang Diyos-Diyosan ngayon. Maraming nagiging Diyos-Diyosan sa mga tao ngayon. No? Kaya, hindi nararapat, sabi ni Daniel, ay kahit itapon niyo ako doon sa mga nagugutom na leon, hindi ako lulod o sasamba doon sa Diyos-Diyosan ninyo. Pero ang totoo, dito mapapansin ninyo, ang kay Daniel, mga kapatid, ang naglabas ang hari ng utusan na sa oras na ito ay walang mananalangin sa ibang Diyos, kundi sa Diyos ni Nebuchadnezzar. Tama ba? Doon lang. Yun ang sa kanya doon, yung nang-test sa kanya. Pero sabi nga, nanalangin siya, binuksan niya parang bintana. At doon siya nakita na nananalangin siya sa Diyos. Kaya, sabi nga, i-paraphrase natin, sabi nga rin, kung hindi ka sasambang dahil panamalahan namin, itatapon ka doon sa mga gutom na leon. Buruin mo mamaya, unti-untiin natin. Alam mo, dalawa kasi yung message na niyanda ko, umabot pa ng 3.
yung tungkol doon sa sino ba ang Hebrew, sino ba ang Israel, sino ba ang Jews, ihimay-himayin sana natin. Kaya lang magiging parang teaching din, no? Pero dito ako dinala ng Panginoon. No? Ngayon, sabi dito, you may throw me into the lion's den, but I will not bow to any of your images. Itapon niyo ako, pero hindi ako sasamba dyan, o yuyo ko sa alinman, sa imahe mo yan. I will not take your formal religion. Hindi ako sasama sa formal mong religion. Biro mo, alam mo yung formal religion? Yung halos tahimik na tahimik. Formal. No? Ako siya para ba? Walang kibuan. No? Parang hindi ka pwedeng magbasa, hindi ka pwedeng magsulat, hindi ka pwedeng tumingin sa cellphone. Well, dito sa akin, napakaluwag. Grabe. Halos pwede mong gawin. Ha? Diba? Ngayon, no? Sabi niya, I will not take your formal religion, I will stay true to Jehovah. Yan ang sagot ni Daniel. Yan ang mga salita na binibitaw ni Daniel. Minsan iniisip ko, no? Sabi kasi pag hindi niya ginawa, tatapon siya dun sa lions din. No? Naisip ko, kung minsan, kung meron akong maliit na bagay na hindi ko kayang ibigay, o magawa para sa Panginoon, dirin mo life and death yan, mga kapatid. Diba? Pag hindi mo ginawa yung ginagawa namin, pag hindi ka sumabala yung pagsamba namin, itatapon ka doon sa lungig ng mga leon. Isipin ng mga tao, lalo na ng mga sinasabing Kristiyano, kung merong maliit na bagay, pero kung titignan nyo, hindi maliit na bagay yun, kay Daniel. Life and death yun. Amen? Kung merong maliit na bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, meron siyang nice na ibigay natin para sa Diyos, para sa Panginoon, at hindi natin maibigay. Paano natin maibibigay ang buong buhay natin sa Kanya? Kung ang maliit na bagay ay hindi natin maibigay sa Kanya, paano natin maibibigay ang buong buhay natin sa Panginoon? Paano kung tayo ay dumaan sa matinding showdown? May matinding showdown. Kagaya kayo din yan. May matinding showdown, papipiliin ka. Diba? Kagaya yung mga sa ibang bansa. Yung mga Kristiyano. Oh. Diba? Renounce. Renounce ba tawag ba? Itanggi mo ang pananampalataya mo kay Kristo. O, pupugutan ka ng ulo. Showdown yun. Paano pag dumating tayo doon sa ganong kalagayan? Pugot ulo na. Eh kung yung maliit na bagay, hindi natin kayang ibigay at gawin para sa Panginoon, paano pagdating pugot ulo na? Papipiliin ka ngayon. Ano yung ka na? Eh hindi mo na-exercise yung faith mo. Hindi mo na pala kasumprate na tayo. Nag-umpisa doon sa maliit, yes. Lagi kang, dumadaba sa pagka-baby. Pero, nag-rapture na baby ka pa rin. Ang pananampalataya mo, pang-baby pa rin. Ang unawa mo, pang-baby pa rin. Iba yun. Iba kung usapan kapag hindi ka nagmamature. Mga kapatid, dapat ang pananampalataya, lumalago. Mga kapatid. Kaya para pag tumating tayo doon sa ganung kalagayan, mga kapatid, na papipiliin ka, kung anong pipiliin mo, kaya mong piliin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kung pakita natin, maliit na bagay, wala yan, mga kapatid, na kaya natin igawin at ibigay para sa Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Kung paano kung hindi ka masama sa rapture, dahil hindi mo nagawa ang pinagagawa ng Panginoon, hindi mo na ibigay yung requirement na hinihingi ng Panginoon at hindi ka nasama sa rapture. Diba? Sabi ko nga nung Wednesday, gusto mo umangat ang buong katawan mo, pero ang kamay mo, hindi mo may taas. Napupuha sa Panginoon, hindi mo may taas yung dalawang kamay mo, isang kamay mo. Tapos gusto mo iangat ang buong katawan mo,
rapture. Paano kung hindi ka makasama sa rapture? Mas matindi ang dapadaganan mo. Kaya mo bang hindi lalabas? Hindi bibili? Hindi kakain? Hindi magtatrabaho? Kakayanin mo ba yun? Di ba? Masabi pa kayo, ang hindi magbabutat. Di ba? Nang marka? Di ba? Nang halimaw? Hindi siya pwede magtrabaho, magbili, magbenta. Di ba yung masabi? Paano yun? Kaya mo itong magluto? Kasi hindi ka makakabili. Hindi ka rin makapagtinda. O makapagtrabaho. Kakayanin ba natin yan? Kaya mas matindi mga kapatid. Kapag hindi ka nasama sa rapture, mas matindi ang datanan mo. Ngayon mas maluwag pa ang pagpipilian natin, mga kapatid. Di ba? Mas mahirap yung pagdating mo na sayang. Di ba? Napakalit na bagay mo. May pinagagawa. Kaya lalo mas mahirap. Pag dumating ka dun sa Great Tribulation, mga kapatid. Di ba? Kasi mas matindi rin ang showdown doon. Ngayon may showdown. And there came the showdown then. Nagkaroon ng showdown doon. Kay Daniel. No? Pero sabi nga, at ang propeta, si Daniel, ay tinapon doon sa lugar ng mga leon. Yan. May showdown. Pinili ni Daniel ang Diyos. Tinapon ngayon siya doon sa, diba? That is the grace of the enemy. Tinapon siya doon. Pero ano nangyari? But God kept His promise. Amen? Iingatan ng Diyos ang kanyang pangako. He possessed the gate of His enemy. Pinagtagumpayan niya, natanggap niya, nakamtan niya ang pintuan ng kaaway. Bakit anong ginawa? Nagpatayo ang Diyos doon ng sanganghel sa harapan ng mga leon, mga kapatid. Amen? And took the gate. God keeps His promise. Amen. Pag pinili mo ang Diyos, iingatan ng Diyos ang pinangako niya sa iyo, mga kapatid. Pag tinanggap mo ang Panginoon ang kanyang salita, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-alala kung bakit ko dapat ko bang gawin ito, dapat ko bang bigay ito, dapat ako pumunta sa ganito, dapat tingnan mo ang pangako ng Diyos sa kabila ng lahat ng yun. Kung paano tayo nagtatrabaho, nanangako ang employer na pagtapos yung magtrabaho, meron pa sa sweldoin, nasigit dyan ang pagtubag ng Diyos sa kanyang mga ipinangako, mga kapatid. Dahil dito ang mga bagay lang dito, mawawala lang mga kapatid, mayroong hangganan na pagbibigay ng mga bagay-bagay dito. Pero pag ang Diyos ang nagbigay, walang hanggang kagalakan, walang hanggang buhay, walang hanggang kapatawaran na ating mga kasalanan. Amen. Oh, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, he shall possess the gate of his enemy dahil sinabi ng Diyos. Amen. Yun ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Amen. Yun ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga dumhi. Oh, hallelujah. Halos kasabayan ni Daniel sino? 3 Hebrew children. Sadrach, Mesach at Abednego. Diba? May katapatan din sila sa kanilang sarili para sa layunin. Merong purpose, mga kapatid. No? Mga tunay na bigay ni Abraham. Duman din sila sa showdown, mga kapatid. And they were put to the test. Sa bandang baba, paragraph 26. And they put to the test. Nang sabi, o kaya pag hindi kayo luluhod, dahil sa imahe na yan, pag narinig nyo ang mga harps, mga flauta, mga trumpets, na tumutunog, pag hindi kayo nagbow o lumukod sa aming relihiyon, ano daw? Sabi, kung hindi kayo lumukod sa aming relihiyon, at lalayo kayo mula sa mga bagay na inyong pinaninindigan, pero pagpipiliin ka, wala kang groceries. Pag hindi mo pinanggap ang aming relihiyon, wala kang scholarship.
maraming reliyon, wala kang supply ng ganito. Yung reliyon pa lang, showdown na. Tapos, doon pa lang mag-iisip ka na, magdadalawang isip ka na, doon pa lang. Diba? Diba paano kung, diba na, between life and death na? Doon pa sa mga bagay, nagdadalawang isip ka na? Diba paano pagdating na sa buhay mo? Diba, pag nabuhay ka, kapag tinanggin mo si Christ, pagdating ng panahon, dadalhin mo sa malayang sintahan, meron ka supply. Pwede ka mag-business, mag-negosyo, pwede ka magtrabaho, makakain ka na maayos, hindi ka magtatago. Pag itinanggap mo si Christ, merong biyaya sa iyo ang mundo. Pero lahat yun may katapusan. Lahat yun may hangganan, mga kapatid. Oh, hallelujah, to God be the glory. Pero nagkaroon ng ang Diyos sa gumawa ng pagkakaiba. Isang may hangganan at isang walang hangganan. Diba? Isang kabulaanan at isang katotohanan. Oh, hallelujah. Pag hindi nyo narinig, your religion is no more than anybody else. Ang religion naman doon, wala naman pinagkaiba sa iba. At lagi narinig ng, lagi nyo rin marinig ganyan. Diba? Pare-pares lang naman eh. Diba? Yung religion, pare-pares lang naman yung religion, iba yan eh. Pero hindi, ang Diyos lagi gumagawa ng pagkakaiba. Sabi, but the religion of Jesus Christ is different. Amen. The power of His resurrection is different. We are different people, a peculiar people, Amen. chosen before the foundation of the world Amen. to be holy. Diba? Tayo mga na ibang tao, kakaibang tao, a royal priesthood. Bili mo, royal priesthood. Tapos makikita, yung mga tao nga yan eh. Diba? Hindi na nakitaan ng mga basta kapintasan eh. Tapos yung umaasa, yung nagke-claim na nakuhuli sa, makakasama sa pagdagaw, sa millennium, makakasama ang Panginoon. Diba? Tapos makikita kami ng mga bagay-bagay na hindi nararapat. Diba? Sabi nga, peculiar people, priesthood, royal priesthood, mahaligang pagkasaserdote. Ang Diyos ay gumawa ng pagkakaiba. Amen. Hindi tayo pwede maging pareho ng mundo. Mga kapatid, kung dati tayo nandito lumalakad kasama ng mundo, mga kapatid, which is, sabi nga, dalawa lang yan. Isang kadiliman, isang kaliwanagan. Kung lumalakad tayo doon sa dilim, at pinalis na tayo ng Diyos sa dilim, at nilagay sa liwanag, dapat lumalakad tayong lahat sa liwanag. Pag sinabi ng liwanag, katotohanan. Amen. Diba? Nasa liwanag eh. Yan ang katotohanan. Pero pag nasa dilim, hindi mo malaman, ano ba yan? Kambing ba yan? Ano ba yan? Baka ba yan? Ano ba yan? Baka labo yan. Pero nasa dilim eh. Hindi mo masabi kung ano. Pero pag nasa liwanag, malalaman mo kung ano nga yun. Amen? Hallelujah! Kung tama at tapat at totoo, pananampalataya, mga kapatid, ng isang tao, makikita mo siya nandun siya sa liwanag. Amen. Pero pag ayaw niya ipakita, meron bang secret Christian? Yung gusto tawagin siya Kristiyano, pero ayaw niyang ibalang na siya Kristiyano. Hindi maaari yun, biri mo, Kristiyano, sabi ka sa dilim. Ando ka sa kapahayagan ninyo. Sino ba nagpapayag doon? Sino ba nagre-rebuild doon? Ang kaaway. Amen. Yun naman ang domain. Di ba? The ruler of this darkness. Di ba? Sabi hindi ka nakipaglatag sa laman ng dugo. Di ba? But the ruler of this darkness. And in high places. Kaya
God makes the difference. Gumawa ang Diyos ng pagkakaiba. Hindi tayo pwedeng maging kagaya ng mundo. Hindi maaaring ang ginagawa nila ay ginagawa natin. Amen. Nagiging compromiser nga eh. Hindi ko pwedeng yung agila, ginagawa kagaya ng ginagawa. Di ba? Na mga una, God makes a difference. Kaya nga, 2 Timothy chapter 1, be not therefore ashamed of the testimony of our Lord. Huwag mo ikahinga ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Amen. Huwag mo natin ikahinga. Yung natin sa tulong, lumalabas yan, kahit nagsisimba yun, pero ang buhay niya nasa kadiliman, ikinagawa mo Amen. ang pagtotoo ng Panginoon. Dahil kung hindi niya ginawa niya, nasa liwanag siya, gumagawa ng tama. Amen. Diba? Huwag mo ikahinga. Be not therefore ashamed of the testimony of our Lord. Huwag mo na ikahinga ang pagpapatuto sa ating Panginoon. More of me. Sabi niya niya ako. Bilangguan niya. But be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Meron talagang pagtitiis, mga kapatid. Amen. Sabi niyan, magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos, who have saved us, na siyang sa atin ay nagligtas, and called us with an holy calling, holy, banal na pagkatawad. Amen. Oh, hallelujah. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Paano ba na? Pag iba'y nabubuhay, according to His own purpose and grace. Kung diyan sa kanya sariling, sa Tagalog, purpose, nilagay akala. Yeah. Yung Tagalog ng purpose, nilagay akala. Diba? Which was given us in Christ Jesus before the world began. Tinawag yung Tagalog niya. Which was given us in Christ Jesus before the world began. Naibigay sa ating kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahon walang hanggan. The world began, ang haba ng sinabi. Diba? Kaya nga mga kapatid, kahit sabihin ng mga taga-Babylonia, nung sumakop dyan sa bayan ng Israel, anong sabi? Kinakailangan yung maging isa sa amin. We'll have to become one of us. But never will they become one of the aliens. Pero, hindi nila kailanman tinanggap na maging isa sa mga dayuhang yun. Hindi sila nakipag-partake, mga kapatid. Sabi nila, kung hindi nyo gagawin yun, itatapon namin kayo sa urbo at magsisisi kayo na sana naging isa na lang kayo sa amin. Birin mo, magsisisi daw? Pag hindi ka sumama sa Hallelujah, dahil sila lang daw ang mailigtas, magsisisi ka, magsisisi kayo. Hindi na alam kung siyang buhat ang kanilang lahi. Hindi na alam kung kailan nag-umpisa ang plan of redemption ng Diyos. Basta imanin ka lang din. Sa simbahan nila, ligtas ka na. Dumating din sila sa showdown. Pag hindi kayo, okay, baka magsisi kayo. May pananakot pa. Natapon kayo doon. Eh, kung hindi kayo natapon, di kasama na namin kayo. Itanggi nyo lang si Kristo. Itanggi nyo ang Diyos nyo. Alam mo si Abraham, siya yung umpisa
ng plan of redemption ng Diyos. Sa book of Genesis chapter 15, verse 14, kung di ako nagkakamali, doon binanggit ang unang salitang Hebrew. Nang ibig sabihin, sabi ang root word naman ay agar. At ang ibig sabihin ng agar, sabi, who crossover. Yan yung Hebrew, who crossover. Si Abraham, mga kapatid, kailangan talaga ni pag-binayalis niya, kinala siya, dadali ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. Mga kapatid, oh, hallelujah. Kasi Abraham, kaya nga tinawag siyang father of faith. Diba? Dumating na yan. Kaya wala na naman, pagkakaiba ng Hebrew, at pagkakaiba ng Israel, at pagkakaiba ng Hudyo. Bibigyan ko lang kayo ng mas dumadali-dali para mas makuha ninyo. Ang Hebrew, nagmula kay Abraham, ang lahat na nanggaling sa kanya tinawag na Hebrews. No? At pag tinawag na Israel, sino ba si Israel? Si Jacob. Kaya lahat ng galing kay Jacob, yun lang ang nakarapatan tawagin Israel. Okay na? Kaya hindi lahat ng Hebrew ay Israel. Pero lahat ng Israel ay Hebrew. Yan. Ngayon, sino naman yung Diyos? Ang Diyos naman ay galing kay Judah, na isa sa anak ni Jacob. Tama? Ito na, madidistinguish nyo na. Ang Hebrew, galing ni Abraham, sabi niya, who crossover, meron siyang covenant. Ang Israel, galing kay Jacob. At ang Diyos ay galing sa tribe ni Judah. Pero pinagbilang panahon, ay tinawag din ng mga Hudyo. Ang huling tawag na sa kanila, naging general na tawag sa kanila, mga Hudyo. Kasama na doon yung si lahi ni Levites, lahi ni Benjamin, yan mga Hudyo. Kaya malaman yun. Madali, malaman, tama? Kaya hindi lahat ng Israelite ay Hebrew. Wala? To God be all the glory. Now, dumating sa showdown itong three Hebrew children. But they remember the promise. Pinagmarka sila. Pinaglakad sila papunta doon sa apoy ng urno. Hindi sila lumuhod. Sabi lang, yung gusto mong pinto, itapon sila doon. Walang kaaway na tutupok sa kanila. Ano nangyari? Nakamit nila ang pinto ng bayan ng kanilang kaaway. They possess the gates of the enemy. Ayan. Kung ano yung pinapatahudan ng iba, nasungin para sumunod sa salita ng Diyos. Pag natutulog ka na, makikita mo pag sinunod mo ang Diyos, you will possess the gates of the enemy. Amen? Oh, hallelujah! God sent His Son. Biro, sinubro, hindi yung basta yun. Ang mga mismo. Amen. Dumating daw sa kayang karabit na yan. Nakikipag-usap sila. Saan? Sa gitna ng tentuhan ng kaaway para makamit nila ang kanilang mga kalaban, mga kapatid. Amen. Kaya saan ka man, mga kapatid, pag pinulong mo ang Diyos, huwag ka na mag-alala. Amen. Huwag ka na matakot. Just have faith. Because God had promised and swore by Himself. Diba? Ang Diyos ang nangako sa kanyang sarili pero mo. Sabi na, itilas na natin. Pagpulungan pa ka. Tayo, anong ginagawa natin? Pinatas na iba na natin siyentaman. Diba? Nothing but the truth. Diba? Oh, hallelujah. At sabi doon, binawi yung init ng apoy, mga kapatid. Oh, hallelujah. At nanatiling totoo ang pangako ng Diyos. Tested first, banda-banda, tested first, then they possess the gate of the enemy. Amen.
Testing muna, bago mo makakamtan. Di ba? The grace, or mga lalang na kaaway. Yung pagsubok, mga kapatid. Di ba? He made a difference. He made a showing of what did believe and what did not believe. Ipinakikita daw dito ng Diyos kung sino ang naniniwala at hindi naniniwala. Test mo na, then, possess the gates of the enemy. At nakikita daw dito sa pagdating ng test at sa pag-possess ng gates of the enemy, nakikita ng Diyos kung sino daw ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Mga kapatid, ang sumasampalataya, hindi sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, ang daming nakikita nun. Ang daming dahilan nun. Para lang tayo matibak nun. Mga higanti sila. Mabigat kalabanin. Pero nagbigay ang Diyos ng pagkakaiba. Diba? Andun din si Joshua at si Caleb. Amen? Three crowds of people. There are always three crowds of people. Oh. Meron ba palagi na tatlong kalipunan o grupo o klase ng mga tao? The unbeliever, the not-believer, and the believer. Pero ang Diyos ay may paraan ng pagpapatunay kung sino ang mananampalataya. But God has a way of proving who is a believer. Lagi rin ang Diyos ay meron pagpapatunay kung sino ang tunay na mananampalataya. Mga kapatid, sino ito? That believer stands firm on what God says to be the truth. Ang mananampalataya daw na yun ay siyang tumatayo ng matatag doon sa kung ano ang sinabi ng Diyos na katotohanan. Yan daw ang tunay na mananampalataya. Hindi na siya makipag-argue. Meron ba naman tayo sa picture mo nga sa school, hindi na pwede makipag-argue. Sa employer mo, hindi na pwede makipag-argue. Tapos sa Diyos nakikipag-argue ka. Diba? Tapos ang dami ng dinadalang bilog. Hindi. Diba? Si Balaan, ang daming dalang, bilog kasi para makuha ang pera ng mundo. Diba? Kinukulit ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag ganun ba? Eh, may dahilan ng sarili. Dahil ko rin sa Diyos. Maganto ko rin. Sabi ng Diyos, huwag munta. Balik siya, hindi ganito ganun. Hindi, mas bibigay pa namin siya, mas malaki na kayamanan. Dahil ko rin sa Diyos. Meron ulit sariling mga dahilanan. Pero sa kung anong sinabi ng Diyos. Diba? But believer stands firm on what God says to be the truth. Kahit 400 prophets versus 1, di kaya. Diba? No matter what the cost. Si Elijah nagsalita kay Ahab, kay Jezebel, no matter what it costs. Diba? Just stand firm on what God said is truth. Amen? Manatili kung ano sinabi ng sabi kanila ng ating kapatid. Sasabihin ko, ay ba sa kapitbahay ko, para pagdating na panahon. Diba? Ayan, sila ikakatuwiran. Stand firm, kahit di pa sila nakinig, kahit di sila maniwala. Basta sinabi mo, stand firm. Diba? Tumayon at manatili matatag sa kung anong sinabing totoo ng Diyos. Amen. Kahit ano pa maging kapalit nito, mga kapatid. Diba? Kung minsan meron binibigay sa atin ng Diyos, nagpapayag mo sa atin ng Diyos. Nagpapayag mo eh. Pero sabihin mo, hindi pa nagpapahayag. Nag-i-reveal na sa'yo ang Diyos, hindi pa nag-i-reveal ang Diyos sa'yo. Bakit hindi mo maganda pa nag-i-reveal ang Diyos sa'yo? Kasi meron kang gusto sa sarili mo na marinig. At yun ang tatanggapin mo. Amen. Kaya pinapipili kang hindi reveal sa akin. Bakit? Kasi ang gusto mo, kung ano yung gusto mo marinig. Naibigay sa mga Diyos. Kasi hindi nga gano'n ang Diyos. Ang naibigay ng Diyos, kung ano yung kailangan mo, hindi kung ano yung gusto mo. Gano'n ang Diyos, mga kapatid.
Hindi siya makikipaglukuhan sa atin. Hindi siya hindi ka, saan ka nakakita ang mangdusan ng bola? Sige, pag ganito, ganyan, hindi, ganito, ganyan. Kaya ba nakipagbiruan ng Diyos? Nakita mo ba sa scripture? Sa tagal na panahon pinanganak tayo dito, lumaki tayo, kailan natin narinig na ang Diyos ay nagbiro? Yeah. Si Moses, nandun siya sa line ng royal seed of Abraham. Mga kapatid, sinugo siya para ilabas ang bayang Israel doon sa loob ng Egypt. Di ba? Pinagkalooban siya ng Diyos ng mga tanggap, mga kabadalagan o himala. Nagpalitaw ng mga palaka, ng mga kumalo-ano, ng mga pulugas, nagdorelin, umula ng granites. Tama? Ating, mayroong tanda at himala ang Diyos na binibigay sa Kanya. Ganon din sa atin. Amen. Ang mga hiniran ng Diyos may binibigay na tanda ng pagkakaiba. Amen. Mayroong ibibigay sa iyo ang Diyos na nang hindi mo magawa, pero ngayon nagagawa mo Amen. para sa Panginoon. Amen. Na marinig mo, para bang ang himala lang. Narinig ko ito ngayon eh. Ang himala lang na sinasabi, himala, magsimba ka. Pero mo, magsimba, himala na yun. Diba? Himala. Naisip mo magsimba. Pero hindi tayo, hindi lang yung himala sa atin. Himala, hindi ka na-late mo yun. Bakit ordinaryo ano? Ano ang himala sa atin? Ano ang ordinaryo sa atin? Ano ang casual sa atin? Ano ang usual na ating attitude sa Panginoon? Diba? Yeah. Bilhin mo, himala. Malimit na bagay. Kaya nga yung sinasabi natin eh, kung sa maliit na bagay, hindi natin maibigay sa Panginoon. Paano yung malaking bagay? Tingnan niyo mga kapatid. To God be the glory. Dumarating tayo mga kapatid. Tingnan niyo ang bayan ng Diyos. Dumating sila doon sa Red Sea. Gumawa ang Diyos ng mabubuting bagay para sa kanila. Gumawa ng mga tanggap himala. At pagkatapos silang nilabas doon, saan sila humantong pagkalabas? Red Sea. Mga sundalo, ni Balawan sa likod, magkabilang bundok, pas disyerto, sa harapan, dagat. Minsan, nung kapatid, no? Dumarating tayo doon sa ganong kalagayan para subukin ang ating pananampalataya. Amen. Yung napapaikutan ka ng problema, turin mo. Hindi lang may problema, napapaikutan ka ng problema. Ganyan ang nangyari kay Moses. Napaikutan sila ng problema. Kala ko pa naman, ayos na. Nagpakita ang Diyos doon ng mga tanggap himala. Ganito ganyan, niligtas kami doon, wala namatay sa aming mga anak na panganay. Ang kabutan talaga ng Diyos, kapuri-puri. Bakit pagdating dito? Doon ang problema lang, Egypto. Bakit dito? Napaligiran na kami ng problema. Bakit mayroon na akong problema ganito? May problema akong galaw. Akala ko ba pag sumunod ako?
Yung iba, sama kay Moses. Sabi ni Moses, ganito, ganyan, ganito gagawin. Niligtas tayo ng Diyos, ganito ang gawin nyo. Sa huling araw, para darating ang angel of death. Ganito ang gawin nyo. Alam niyo, yung pag sinabi ni Moses, dadaan yung angel of death, mamamatay lahat ng panganay. Sa tingin niyo, may nagpabukas na sumunod kay Moses. May nagsabi pa kay Moses, Moses, saka na lang. Moses, susunod mo na lang. Wala. Dahil gusto nila din makaalis doon sa pagkaalipin, diba? Sunod lang sila kay Moses. Ibig sabihin, sumunod, mga kapatid. Unang hakbang, sumunod. Kaya nga, no? Anong gagawin natin pag napaikutan tayo ng problema? Sabi kanina, aatras ka? Ayaw ka na? Ang dami ng problema, ang dami ganito, ganyan. Isa pa nga lang problema, marami maayaw mo. Bilang mo, isang problema pa lang, umaayaw na. Paano kung napaligiran ka na ng problema? Anong salita na ang gagawin mo? Yung ayaw ko na, parang isa lang. E paano kapag marami na? Ayaw ko na. Parang gano'n? Hindi na. Tingnan nyo. Bagamat dumako sila doon sa paikot na problema. Hanggang sa Red Sea, hanggang sa Paraon, no? Yet, when he led them out by the hand of Jehovah, no? Dumating yung sandali na kinarap niya ang pintuang bayan. That is the gates of the enemy. No? Sa pagitan niya at ang ipinangakong lupain, merong nakaharang. There was the Red Sea. Andun yung dagat na pula, isang nakahambalang sa daan. Minsan, yun nga, may sinabi sa iyo ang Diyos na gawin mo, pero may nakahambalang na daan. Gates of the enemy. Ilalang yun ang kaaway. Ahadlangan ka. Dadala ko sa church. Gagawa ka away. Gates of the enemy. Ang daming reasoning. Ang daming circumstances. Bili mo yung mga circumstances na nakikita sa'yo ng kaaway. Ang dami yan. Mga kapatid, gusto mo lang naman magsimba. Diba? Yun lang nasa puso na. Gusto mo magsimba, pero gaway, ang daming ilalagay sa'yo. Gusto mo naman gusto mo. Gusto mo magsimba. Pero ang ilalagay ng kalaban, ang dami. Gates of the enemy. Diba? Kaya nga mga kapatid, kung gumawa ang Diyos ng himala sa buhay natin, mabubuting bagay sa buhay mo, mayroon ka din dadaan ng obstacle o mga crossroads. Sabi nga, we are not on a picnic. We are on a battlefield. No? Serving God is not by the process. Hindi ko gano'n. Kailangan, meron tayo tayong pagdadaan na ganyan. Pero, magpatuloy ka lang. Hanggat alam mo na kasama mo at pinapagbabayan ka ng Diyos, amen, magpatuloy ka lang mga kapatid. Hanggat alam mo, kasama mo ang Diyos. Hanggat alam mo, siya ang nasa unahan mo, mga kapatid. Hanggat
at sumunod sa Diyos? Si Abraham na di ba? Wala ng pag-asa, pero nilabanan niya ang pag-asa ng pag-asa. Di ba? Oh, hallelujah. Hope against hope. Kaya, tignan mo mga batid. Hallelujah. There was the Red Sea, above cross. They were hemming the Pharaoh's army, nalilibutan sila, mountains, desert, Red Sea. But Moses stepped forward. Bakit? Alam niya, ang Diyos ang nagsabi sa kanya. Diba? At nung nag-step forward siya, and possessed the gate of his enemy, and crossed the Red Sea. Dry siya. Pag sinabing bang dry, basa. Pag sinabing dry, tuyo. Pero yun lang, hindi lang hinawi yung tubig, yung dagat, kundi natuyo. Mga kapatid, hallelujah. Sabi, hindi nabasa ang mga tao nila. Sila parang naglalakad sa isang gasteroid. Malikabot, hindi mo dagat yung maging malikabot. Diba? Kaya natuyo. Mga kapatid, ano man ang tumagigit sa atin mga problema, mabibigat na suliranin, magpatuloy ka lang. Tutuloyin at tutuloyin ang Diyos at lalakad ka na mahawi ang iyong mga problema, mga kapatid. Basta manatili kang sumunod sa salita ng Diyos. Oh, hallelujah. You shall possess the gate of the enemy. God said so. And that settles it. Yun na yun. Sinabi ng Diyos yun na yun. Pagkatapos mga kapatid, mga ilang taon, tinuyo, tumawid sila doon. Diba? Pagkatawid nila, natapos na ba rin? Hindi. Pagkatawid nila, nakabagin, ilang linggo naubusan sila ng tubig. Diba? Siyempre, maubos na tubig na mapagkain nila. Bakit ganun? Kaya nga, mayroong trials after trials after trials. Pero sabi, but Moses patiently endured and obtained the promises. Pero si Moses ay naghintay ng may pagtitiis at nakamit niya ang pangako. Amen. Paragraph 32. Diba? Dumating daw yung mga pagsubok. 3 years later, when the trials come. Tama ba? And the church got all shook up. Boom, may bulak. Na ano daw? Yung naliglig daw. Pero pagtawid nila, naliglig naman sila. Diba dumating yung pagsubok? At ang iglesia naliglig na lubos. Gaya lang ng karamihan nangyayari sa isang kongregasyon. Yeah. Pagkatapos daw lang sa pagsubok, meron ng pagsubok at naliglig daw ang iglesia dahil daw sa isang kongregasyon. Kapag daw may bagay na nangyayari na hindi ayon sa paraan na iniisip nilang nangyari, doon daw naliliglig. Kasi inaasahan ng mga Israelite, magiging maayos na ang lahat. Wala na magiging problema. Wala na magiging ganito. Hindi nangyari ayon sa kanilang iniisip. Doon yan magkakaroon ng shaking. Maliliglig. Diba? Pero, bakit ba ganun? God makes it that way. Ginawa daw ng Diyos
ng ganon. Amen. Tapos, sasabihin ng iba, ang Diyos ay mabait, hindi tayo pahirapan. Hindi mo pwedeng ilagay palagi sa ganong pamamaraan. Hindi tayo pwedeng lagi kinakarga ng Diyos. Hindi tayo laging nalang inaakay basta ng Diyos. Hinihila para magpunta ng simbahan. No, kailangan tumayo tayo sa sarili natin paa. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Di ba? Ma-possess ang gates ng enemy. Amen. Di ba? Kaya sabi ni kay Moses, why cry? Ginawa ko ng lahat sa bayan ng Egypt. Ginawa ko ito, bakit naman ka sa harapan ng maling problema? Ba't ka iiyak? Speak! Di ba? Why cry? Speak! God makes it that way. Para ano? God brings tensions into the church. Ang Diyos naman nagdadala ng tensyon sa loob ng iglesia. Hindi natin payapa. May tensyon. Ngayon, sabi niya, every sons that come to God must be tried and proven and tested. Amen. Para matiyak na ikaw ay nasa bingin ni Abraham. Royal priesthood. Diba? Royal seed. Diba? Kailangan mong dumaan. Kaya ano nangyari? He lets sickness. Pinahintulot niya ang karamdaman. Ang mga sakit na dumapo sa'yo. Hindi yan binibigyan ng Diyos. Pinahintulot niya ng Diyos. Para ano? Para subukin at patunayan kayo. Ano ang gagawin mo pag meron makaramdaman na ganito? Ano ang sasabihin mo? Ano ang iisipin mo? Ano nagiging kalabayan mo? Pag dumapo sa'yo, eh pinahintulot niya ng Diyos sa'yo. He lets disease come home you to test you and to prove you. Amen. Diba? Para patunayan, sumugin, para ipakita sa mundo na kayo tunay na binhi ni Abraham. Diba? He permits it by His own will. Meron tayo mga pinagdadaan ng mga bagay-bagay. Pinahintulot pala yan ng Diyos. Amen. Kaya huwag ka malungkot pag may problema ka. Diba? Yung mundo mo, may kanta, tawanan mo ang iyong problema eh. Sila nga yun, tawanan daw ang problema eh. Diba? Kahit di wala alam ang solusyon, tawanan mo daw ang problema. Habang nag-iinuman. Diba? Tawanan mo ang iyong problema. Tingnan nyo, He permits it by His own will. Pinahintulot niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban. Ano kaya? Diba? Ano sa mali? Ba't mo yung pinipermit ng Diyos? Bakit naman meron mga sakuna? Meron mga bagay na ganito? Ba't may nagkakasakit? Ba't may mga bagay? Hindi nila alam eh. He permits disasters. Pero na pinahintulot niya ang sakuna. Pero hindi siya nagawa ng sakuna. Amen. Pinahintulot niya. Pinahintulot din niya na ano? Ang mga kaibigan mo, lumayo sa'yo, pero kung lumayo na sa'yo, laban pa sa'yo. Pero, He permits the friends to turn, tumalikod, tapos against you. Tumalikod na sa'yo, laban pa sa'yo. Pahintulot daw ng Diyos yan. Mga kapatid, titingnan ng Diyos yan kung sino pipiliin mo. Yan. He permits all these things. Maraming bagay siya na pinahintulot niya nangyari. Ito pa, ang magugulat tayo. It turns the devil loose to tempt you. Hinahayaan pinahintulutan daw ng gablo. Turn loose, makawala.
para ano? Para tuksohin tayo. Di ba ganyan ang nangyari kay Job? Nagpaalam si Satan sa Diyos? Kaya ka lang naman na sinasamba niyan eh. Kaya natin sa kasi napapala mo siya eh. Nung sabi, sige, subukan mo ang aking lingkod na si Job. Diba? Di ba disaster? Di mo sa pumanak ko ay namatay? Lahat ng hayop namatay? Di ba disaster yun? Pero mo, anak yun, 10 namatay. Di ba kayo sa kalong eh? Di ba? Mabaliw ka na. Yun yung 10. Nawawala lang sa atin yung bagay, nagwawala na. Asan yung ano ko? Asan yung ano ko? Diba? Nagahan ko lang nawawala. Baka kayo yan! Baka kayo! Baka kayo yan! Bagay pa lang yun, nawala. Nawala na rin sa sarili. Pero si Job, 10 anak. Diba? Lahat ng ari-arian yan, nawala. Pero nanatili siya Amen. sa Diyos. He permits all these things and turns the devil loose to tempt you. And he will do, but take your life. Gagawin niya ang lahat, maliban sa kunin ng inyong buhay. Ang dami nangyayari. Diba? Mag-isa na nga lang siya, nung dinalaw pa nga siya ng tatlong mga kaibigan, di ba? Sumeron na pa siya. He could throw you on a bed of affliction. Maari daw tayong iratay sa banig ng karamdaman. Alam mo? Nakita ko yung nangyari lindol sa Cebu. Kita nyo? Mga trabahador sa building, 28 floor na yun, sabi. Ano ba? Yung kanyang ginagawa? Alam nyo, marinig ba kung sasabi nila? Anong sinabi? Lord, 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 Lord! Nandito sa may tulay. Ano sa may kotse? Gawala na gano'n, tumundang ng motor. Ano marinig yung salita nila? Lord! Lord! Diba? Pag dumarating na yung gano'n, tsaka lang tumatawag kay Lord. Dapat meron o walang disaster. Walang karamdaman o malusog na, maayos na kalusugan. Lagi tayong tumatawag sa Panginoon. Lagi tayong naglilingkod sa Panginoon. Lagi natin siya kinoconsider, mga kapatid. Laging gano'n. Laging siya ang una. Dahil naglagay ang Diyos ng pagkakaiba. Sa mga bunga na nagpalapaya at sa mga tunay na mga nagpalapaya. Kahit nagkahalo-halo pa sila. Pero nakikita mo pagkakaiba ng tunay na mahal nagpalataya sa hindi mahal nagpalataya. Tingnan mo. He could throw you on a bed of affliction. He could turn your neighbors against you. O yan. Papahinduhin ka ng iyong kapitbahay. Maglalaban sa'yo. Sabihin sa'yo, napakildo naman yan. Napakain naman yan, ganyan. Diba? Minsan meron kapag itarilihin mo, galit sila sa'yo. Dapat pareho kanila. Ano, nagbalag mo sa'yo? Dapat pareho kanila. Sa samba ko siya sinasamba nila. Sa kambal, pagsamba niya, dapat gano'n. Dapat hindi pa lang, ayaw nila sa'yo. Pero tayo, may pagkakaiba. Amen. Kung ayaw nila sa atin, gusto natin sila na matanggap ang
concern sa kanila. Amen. Mga kapatid, love thy neighbors. Di ba? Sila hate thy neighbors. Di ba? Pero tayo, love thy neighbors as you love thyself. Di ba? He could turn your neighbors against you. He could turn the church against you. Biro mo, pati iglesia. Di ba? He can do most anything. And it's God's will for him to do it. At maaaring itong gawin lahat na halos na yan. Pero ito'y kalooban ng Diyos na gawin niya ito. Diba? Marami nagsasabi, bakit meron bang masama? Meron ganito. Ba't gumawa pa Diyos ang impyerno? Kung gusto mo hayahay, lahat na lang okay? Meron. Nakakalungkot kasi, kakulangan sa kaalaman. Mga kapatid, nangisip niya lahat ng tao, pag namatay, pupunta sa langit. Lahat ng tao, kahit dalawang uri ka pa ng tao, punta ka sa langit. Pag nakakasira mo sila, ba't ka magbabanggit tungkol sa impyerno? Oo. Ba't ka magbabanggit tungkol sa impyerno? Allergic sila doon. Oo. Allergic sila. Oo. Ang banggitin mo lang, laging langit. Oo. Lahat. Sabihin mo, lahat tayo pupunta sa langit. Kasabihin sa'yo, amen. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo naman sa kanila, hindi, pero meron din pupunta sa impyerno. Paiwanan ka bigla nun. Diba? Siyempre, kapag masasip mo, kahit di mo sinabi ikaw, pumunta sa impyerno. Ang ginagawa niya, mali. Maraming bisyo. Ang bisyo na tinutumbot mo, yun ang ganun. Kaya hindi, kung ganun kadali. Tingnan nyo. He can do most anything. And it's God's will for him to do it. At ito'y kalooban ng Diyos na gawin ito. We are taught that this is more precious than gold to us. Yung mga trials, tests and trials, para patunayan tayo kung tayo tunay at hindi. Yan. Sinabi sa atin yan, mga kapatid, it is more precious than gold to us. Si Abraham, sa kanya na pinagkaluweb ang pangako. At sa kanyang katapatan, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, it's through that and that alone. Sa pamamagitan nun at yun lang, yung pananampalataya. Hindi na basta pananampalataya, ha? Alam natin, may kasamang gawa. Amen. Di ba? That and that alone, that God looked down and said, "His seed shall possess the gates. I've shown by myself that I will do these things." Tapat ako, nanangako, gagawin ko ang mga bagay na ito. No? There's no one greater, he could swear. Walang daw siyang higit pang itatanong pa. But by himself. Di ba? Abraham, after he patiently endured, he obtained the promise. Meron talagang pagtitiis, mga kapatid. Then he will let Abraham be tested. If he let Abraham be tested to the final form, to the final point, yan. Kung si Abraham daw ay naibusog niya na masubok doon sa huling sandali ngayon, is God to test you and me for that final moment. Dati din tayo sa showdown, final moment. Gaya ni Abraham. Final moment, biro mo, nandun sa dulo. Kasi Moses din, di ba? Nasa dulo. Tapos si Abraham din, ganoon din. Di ba?
Final moment sa buhay ni Abraham yun. Matanda na siya. Tapos sige lang, maniwala lang sa sinabi ng Diyos. Tingnan nyo. He's got to test you. Marapit lamang na kanyang susubukan din kayo, ako, para sa ulang sandali na yun. That time of decision, when everything is away from you. Biro nyo, doon ba sa sandali ng pagkakasya, yung panahon na ang lahat daw ay malayo sa'yo? Diba? You have to stand alone there. Siyempre pilihin mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, trabaho mo. Diba? At kung ano ba, that time of decision when everything is away from you, you have to stand alone there. Kailan mo ba mamili? Gusto ba sa final na yun? Final moment ng buhay natin. Ipapalam naman sa iyo ng Diyos yun. Malalaman mo yan sa buhay mo. Sa bawat araw na na-encounter mo, ano mo kung hinilalayo ka na ng Diyos. Kung lumalayo ka na sa Diyos, kung hinihila ka ng Diyos, o hinihila ka ng kaaway, maralaman niyo yan, mga kapatid. The gates, sabi, you shall possess the gates of the enemy. Yung sabi kanina, anino. Kung may pangako ang Diyos doon, may pangako din siya ngayon. Kung doon sa anino, pinatunayan ng Diyos, ang kanyang mga pangako ay totoo. Ganon din sa panahon ngayon, sa realidad, at tutunayan ng Diyos ng kanyang pangako ay totoo. Kung paano siya noon, ganon din siya ngayon. Kaya tingnan natin, kung tayo ba ay lumalakad sa anino o sa realidad. Ang ating pananampalataya ba ay nandun pa rin sa anino o nandun na sa realidad na pananampalataya? Ang Diyos noon, sumasa kanila, the home of the God is upon them. Sumasa kanila, pero ngayon, ang Diyos ay hindi na basta sumasa kanila o sumasa atin. Nasa hindi na mismo, ang Diyos, mga kapatid, which is the reality. Mga kapatid, oh hallelujah. Tignan nyo, you stand alone, walk out there and say, "There is no need that I will trust Him." Patayin na niya ako nagtitiwala pa rin sa Kanya, gaya ng Hebrew children ni Daniel. That's the son of Abraham. That's the one that gives the promise. No matter what the rest of them. Ang sabihin nila, kahit na pa sabihin, dahil daw sa Kanya, for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Sabihin mo ng iba, walang matatalad yan sa karanasan na yan. Diba? If there is a process, there's nothing to the experience. Walang matatalad sa karanasan na yan. Kung ano-ano lang na bunch of excitement. Bunch of excitement daw. Diba? Control lang mananabik. Pero, ano bang sabihin lang, basta sa akin at sa aking tahanan, kami maglilingkod sa Diyos. Amen. For me and my house, we will serve the Lord. Kahit sila pa yung mga magdaldal na pumapasok sa iglesia, sa madan. Diba? There baby toddlers come. Kahit daw sila yung mga magdaldal na pumapasok sa iglesia, kahit sila pa yung mga nagbabaloktot ng istorya. Pero nasa ng church yun, ha? Kahit lahat sila naminta sa pagpunta, and then the church gets cold. Kahit daw ang iglesia maging malamig, ako ang pakialam. Indifferent. Me and my house, we will serve the Lord. Amen.
habang nakamaling. Na nagkakwentuhan, na marunong. Diba? Meron parang nangalamin. Meron parang ganito, ganon. Hindi tayo bang titanig? Basta lagi nasa puso, no? Me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah! Tignan niyo dyan, kahit may pinanalangin pa, though if someone was prayed for, bakit daw? Wala na yung kilalaman dito kahit hindi siya gumaling. Ay, hindi gumaling, hindi totoo yun. Diba? Kahit may pinalangin pa hindi gumaling, wala yung kinalaman. Doon ako magsasimba kasi hindi gumaling mo ako. May pinag-pray mo, may sakit pa rin. Doon ako magsasimba. Wala ba kinalaman yun doon? Diba? Basta ba't ako ang aking tahanan, maglilingkod kami sa Panginoon. Kahit may mga pagsusulit at mga pagsubo, maglilingkod kami ng aking pamilya at ako sa Panginoon. Huwag ba tayong titingin sa tao? Sabi, men are infallible. Diba? Pero ang Diyos ay hindi ganon. Diba? Men are not infallible. Ang Diyos daw, ang tao daw ay nagkakamali. Ay hindi, maaaring hindi nagkamali. Pero ang Diyos hindi nagkakamali. Pero ang isip daw natin ay itutuon sa tao. Ang tao na yun ay nagkakamali. Maaaring hindi daw na sinasadya. Maybe not willfully. Pero, talagang magkakamali siya. Diba? But, humility. Magkakamali pa rin ang tao. Dahil, hindi nga siya infallible. We are all fallible. Nagkakamali pa rin tayo. Pero ang Diyos naman hindi. Kaya nga, anong pangyayari yun? God permits him to do it. Pero nga pinahintulot daw ng Diyos yun na nangyari yung ganong bagay. Para ano? Sabi pinahintulot ng Diyos na magkamali ang tao para mayanig niya ang iyong pananampalataya palaya sa tao. Pagkakamali mo, nakakita ka ng isang tao na nagkamali, permit daw ng Diyos. Para ano? Para ang pananampalataya mo malayo sa tao kundi mapunta sa Diyos. Amen? Oh, hallelujah! Our faith is not in the wisdom of man, but in the power of the resurrection of Jesus Christ. Ang pananampalataya natin hindi nakasalig sa karunungan ng tao, bagkos sa kapangyarihan ng pagkabuhay na nag-uwi ni Yesu Cristo. That's where the true seed of Abraham rests their promise. Doon ba nananatili ang nakasalig ang tunay na bigi ni Abraham? Ang kanyang pangako. Because they can only be, ito tingnan nyo mga kapatid, they can only be by magiging only be the seed of Abraham when they receive the Holy Spirit. Amen. Magiging tumulaman sila ni Abraham kapag natanggap na nila ang Espiritu Santo. Kaya pag walang Espiritu, walang Espiritu, without the Holy Spirit, they are not the seed of Abraham. Nakita nyo ang tanda na inilagay para magpatunay na tayo ay bigi din ni Abraham. Diba? The same faith that was Abraham comes into the believer. Para ang pananampalataya wala kay Abraham ang dumarating o dumating sa mga mananampalataya. No matter what takes place, or how contrary, kahit na ba daw mangyari, o kahit gaano pa kasalungat, ang mananampalataya patuloy sa pagsulong. Kahit sa lugar pa yung mga sinasabi, sige lang. Diba? Nagaya kay Abraham, sa lugar na, sige lang. Diba? Now, how the intellectual mind will be so twisted up? Diba? Sabi, dahil na lang
isip ay mababaloktot sa mga bagay na gano'n. Biro mo, mga bagay mababaloktot pa na ng isip mo. Mawala ka ng pananampalataya ka mo. Gaya mo sa panahon ni Daniel at mo sa Hebrew children at sa marami pa. The great intellectual world in that day was just as hard to overcome as it is now. Yung mga bantog na intellectual na daigdig mo ang panahon na yun, sadyang mahirap makagtagumpayan noon kung paano rin ngayon. Hindi matanggap ng mga tao doon sa panahon ni Daniel, ng 3 Hebrew children, hindi matanggap ng mga pananampalataya nila. Napakahirap tanggapin. At ganun din daw ngayon, ang pananampalataya ng mga biling ni Abraham sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid, ay mahirap din matanggap. Hindi rin maabot ng maraming tao ngayon. See? Sabi niyan, it was the same thing. But there were those always. Pero meron na sa tuwina who dared to stay there. May malakas na loob na mananatili ron at magsasabi, tama ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo. Mananatili siya doon. Kahit na sabihin ng iba, hindi na matanggap, merong mga tao na mananatili. Mga kapatid, na magsasabi, tama ang Diyos. Hallelujah. And you don't have to conquer. Biro niyo. Hindi niyo na kailangan panagumpayan pa. Yeah. Kala ko ba kailangan magtagumpay? Bakit hindi na kailangan panagumpayan pa? Yan. Wala tayong dapat pagtagumpayan kung pag-uusapan ay kaligtasan. Hindi tayo magtatagumpay. Kahit anong gawain natin. Wala tayong kaya ang sabi dyan, pag-type mo, we don't have to conquer. You don't have to conquer. Hindi nyo kailangan panagumpayan pa. Because, He conquered. Amen. Dahil pagtagumpayan ng Panginoon. Amen. Kaya hindi pwede tayong makapanagumpay. Ang Panginoon ang nakapanagumpay. Diba? Anong dapat natin gawin? The only thing you have to do is just go up and take, stand in the gate at sabihin mo, ito ay ibinigay sa akin ng Panginoon, ibinigay sa akin ng Diyos, ang pangako niya ay sa akin, ang kaligtasan ay sa akin, ang Banal na Espiritu ay para sa akin. Napagtagumpayan ng Panginoon, mga kapatid. God gave it to me. Promise is to me, to our children, and all that's far off, as many as the Lord our God shall call. Hallelujah. That's why I stand. Yan ang dala kung bakit ako naninindigan. Sabi ng mensahero, at ganyan din tayo dapat. Di ba napagtagumpayan ng Panginoon eh? Just take it and stand firm. Mga kapatid. Sabi, ang kanyang ministeryo, tungkol sa spiritual na pagkilala, discernment, abi na ba, ay matatapos. It will soon end now. Or it will always be there. Lagi yung naroon, pero tatapusin na ito, kalaunan. Anong susunod? It will soon end this because it's going to something greater. Meron daw magiging mas dakila sa discernment, sa healing. Meron na dito pero meron darating na mas dakila pa. Going something greater. See, it's going on up. And it will go greater, higher, better. Laging ganun mga kapatid, magiging masigit na dakila, mas mataas, mas mainam, o mas mabuti ang dumarating ngayon. Sigurado. Why? He promised it. And what He promised, He does. Kung nakita nga ako, gagawin niya. He cannot fail in His promise.
kailanman hindi siya mabibigo sa kanyang mga ipinangako. And what is it? His ever-living presence with us. Ang kanyang palaging nabubuhay na presensya kasama natin. Tulad it, let you know that He has taken the gate for you. Kinuha niya na, nakamit niya na ang pinto ang bayan, the gates of the enemy. Nakuha niya na, mga kapatid. Para kanino? Para sa atin. Kasi wala tayong magtatagumpayan. Wala tayong magagawa para malagpasan, ma-overcome o counter. Wala tayong mapagtatagumpayan. Ang bawat bagay ay napagtagumpayan ng Panginoon. At pagkatapos na magtagumpayan niya, ibinigay sa atin ito. Amen? At tatanggapin na lang natin ito. Kaya nga sabi, yes, ibinigay sa bayan ng Israel ang promised land. Sabi, you have to fight every inch of the land. Pero ibinigay na yun, mga kapatid. Amen? Oh, hallelujah! He has taken the gate for you. He was the royal seed. No one could take those gates but Him. Wala daw mga kapalagumpay sa mga pintong bayan na kundi siya lang. Wala nang iba. Kaya nga, all those back there were shadows of His coming. Nabanggit kanina yung shadow, di ba? All those back there were shadows of His coming. Di ba? Yung pag-aandog ng mga susunod din, mga alay. Di ba? Ang mga pagliligtas doon, ang pagpaprovide, ang pagpakomfort ang kagalingan, just a shadow of His coming. Lahat ng pangako na pinabad ng Diyos sa nakalipas na panahon ay anino lang ng mga tinutad na pangako ng Diyos na yun. Amen? Oh, hallelujah! Dahil sabi ko kanina, ang Diyos dati, sumasakal lang, pero ang Diyos ngayon ay nasa atin. We are not just the mouthpiece. Sabi ko na, the church, the bride, is no longer the mouthpiece of God. It is His own mouthpiece. We are His lips. We are His ears. Di ba? Gaano natin ng konti? But now, God's in us. And He is the vine. What does the vine do? It furnishes energy to the branches. Nagbibigay ito ng lakas, enerhiya sa mga sanga. And the branches bears the fruit. Diba? Then, His hands, our hands are His hands. Our eyes are His eyes. Our life is His life. He put His life in us. Amen? Hindi lang ito basta sumasa kanila, mga kapatid. Ito, I will give you sorrow. Sorrow is God's own life. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, but when He come, sa kanilang message, but when He come, it finished the whole fight. Tinapos niya, di ba, ano ba sa Greek sinabi yung ano? Hebrew word, yung sabi ni Christ, it is finished. Tetelestai. Yan. Ano ko yun? Tetelestai, it is finished. Lahat, mga kapatid, ay tinapos na ng Panginoon. Oh, hallelujah. The fight was finished at Gethsemane and at Calvary. And now, we just stand as conquerors. Tumatayo na lamang tayo bilang mga mananagumpay. Amen? There's no fighting to do. Mga kapatid, the fight is over. Inari na natin ito, nakalakip na ang titulo. Ang banal na Espiritu, the abstract title ang katunayan, mga kapatid, na inari mo na ito, na naprocess mo na ang gates ng enemy na ginawa ng Panginoon at binigay sa atin. Are you then guaranteed by God? Our Father who raised His hand, do you remember? Tinas down, who raised His hand, said, I will swear by myself.
He was wounded for our transgression. With His stripes you were healed. It's already done. It's finished work. We just possess it. Amen. Arena lamang na ito, kanti na lang ito. And the Lord sabi, and the Lord said, I do, shall you also. The King is with us, not just upon us. This morning, His great blessings, the Holy Spirit moving over us. Amen. Diba? Kumikilos daw ang Banal na Espiritu. At tama daw, another message, and you are here to fulfill it too. Just walk unconscious. Hindi lang, huwag mo lang intindihin. Basta lumakad ka lang, walk unconscious of criticism. Lakad na walang malay sa takot, maglakad na walang malay sa pagpuna, maglakad na walang malay sa mundo. Lumakad habang lumalakad ka kay Kristo. Amen. Tuloy lang. Amen. Diba? Walk as you walk in Christ. Walk with Him, not paying any attention to the right or to the left hand. Just keep moving on. If something comes up in the church, kung may nangyayari sa simbahan, lumakad kasama ng Diyos. Sinaktan ka ng karamdaman, lumakad ka kasama ng Diyos. Kung ayaw ng kapitbahay sa'yo, lumakad ka kasama ng Diyos. Kung marami umayaw sa'yo, lumakad ka kasama ng Diyos. Patuloy lang sa paglakad hanggat kasama mo ang Diyos. Just keep walking with God. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Kaya nga, sabi ng, hindi na tayo po nagtatapos. Sabi nga ng, dito sa, sabi niya, Genesis 13:1, kung babalikan natin ang kanyang ipinangako. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield, and thy exceeding great reward. Sabi niya, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasan, at ang iyong gantimpala na lubhang batila. Huwag ba tayo matakot? Sumunod sa Diyos. Ano man ang mga nakikita o nagiging parang laban, mga sirkumstansya, o mga hadlang, o mga ano mang bagay na gustong ilagay sa atin ng kaaway. Huwag kang matakot. Di ba sabi kay Joshua, di ba? Magtakatatag ka, magtakalakas at magtakatapang. Di ba? Be strong and be courageous. Hallelujah. I am the shield. If God is your shield, how is the devil going to hit you? Amen. Walang magagawa ang kaaway. Pag ang Panginoon ng ating shield. Amen? I am your shield and your exceeding great. Yan ang sabi ng Panginoon. I am the Lord, your exceeding great reward. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, tayo po'y umawit mo sa Panginoon. We will serve the Lord. Hallelujah. Pinagpala ba kayo mga kapatid? Amen. Simula kanyang umaga, hanggang sa ulit bahagi. Ganun din naman sa bawat gawain. Yan ay biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah.
Kaya, hawagan natin ang Panginoon. Ano man ang mga balakid, mga bagay-bagay na ating kinakarap sa bawat araw, manatili tayo maglingkod sa Diyos. Hallelujah. We will serve the Lord even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation. We are the bride of even when the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are the chosen generation. We are the bride of As friends for me and my house, we will serve the Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Tabi manalangin. Oh, hallelujah. Oh, yes, Lord. Me and our house, we will serve you, O Lord. Kahit ang ibang mga bagay, ang mundo man ay maging laban. Ano man, Lord, patuloy kami maglilingkod po sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa itong mensahe, banal na salita. Ito, patuloy nagbibigay sa amin, Lord, ng inspirasyon, ng kagalakan, Lord God. Hallelujah. Habang kami nagpapatuloy, O Diyos, lagi ng arka, Panginoon, ay nasa unahan. Hallelujah. Ng aming buhay. Na hindi kami maaaring mahuli doon. Kundi lagi lamang kami sasandig sa iyo. Lagi kami sasalig sa iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ang iyong salita, ang iyong pangako, Panginoon. At ang iyong batas o kautosan, Panginoon. Ang iyong salita ang aming buhay. Hallelujah. Ikaw po ang aming buhay. O Lord God, patuloy kang magsalita sa bawat isa sa amin, sa bawat akbang namin, Panginoon. Hallelujah. Lagi mo po kami pagbabayan.
At patuloy kami lahat na gamitin, Panginoon. Ang aming labi ay iyong labi, O Diyos. Ang aming tainga ay iyong tainga. Ang aming kamay ay iyong kamay, O Diyos. Kaya Lord, lagi kaming dumadalangin sa iyo. Patuloy po kaming turuan at bihisan ng iyong salita. Ikaw po nagbihis sa amin, Panginoon. Hindi namin kaya bihisan ang aming sarili ng iyong salita. Hindi ka lang maglalagay, O Diyos, ng anumang bagay. Kundi ikaw ang maglalagay, Panginoon. Walang nagiging bagay sa amin, Panginoon. Walang anuman. Kundi lahat, Panginoon, ay kailangan mapalitan. Maging ang katawan na ito, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa pagdating ng araw na yun, Panginoon. Hallelujah. Ayan dapat palagi ang aming mga puso. Lord, you are our shield. You are our inheritance. Our only hope. Lord, dalangin namin patuloy, Lord. Hallelujah. Patuloy po kaming bigkisin ng itong pag-ibig, O Diyos. Huwag mo pong hayaan, Lord. Isa man sa amin yung malayos ng daan. Kung nasa misma ng daan, Lord, hagagan mo po siya, ibalik sa tamang daan. At makalakad ng tunay at tapat sa iyo, O Diyos. At mabigyan ka ng kaluguran. Palakasin mo po siya kung siya po nangihina. Walang po ang kanyang kahinaan. Ano man ang aming kahinaan? Bigyan po kami, Lord, ng kalakasan, kapangyarihan, Panginoon. Mapagtagumpayan namin, Lord, ang ito mga kahinaan. At mapaglukod namin ang aming buhay sa iyo ng may kagalakan at pananagumpay. Tinatas ko sa iyo, Diyos, patuloy yung munting kawan sa munting dako na ito. Ganda ang bawat kongregasyon sa mandako na roon na bahagi ng iyong katawan. Huwag mo pong hayaan, O Diyos. Hallelujah, mapapasama kami sa mga gawa ng mundo. Kundi maibulog kami yung tunay sa pinakakaluragan mo, O Diyos. Naglagay ka, O Diyos, ng tanda ng pagkakailanlan sa ibang mga tunay na mananampalataya. At may display, O Diyos, ang tanda na yun bilang pagpapatunay. Hallelujah. Ang pagkakaiba ng iyong mga hinirang, O Diyos. Lord, patuloy kong pagpalain ang bawat isang na narito, ganda sa mga nanonood sa live streaming, mga kapatid namin din hindi namin nakasama ngayon. Ikaw po, ang patuloy nito mo sa kanilang mga pangangailangan sa bawat oras at bawat araw. Ikaw po ang tumugon sa kanilang panalangin at dahin, O Diyos. Kung ito man ay wisdom, O Diyos, kapahayagan, nabuhat po sa iyo, pagpapakambaba, ano mang bagay, O Diyos, ang kanilang panalangin at hiling, ikaw lamang po ang matagbibigay ng tamang at sapat na katutunan, O Diyos. Bigyan mo po ng kapanatagan ang bawat puso. Na anuman, O Diyos, ang aming kaharapin, manatili lamang kami sa itong salita. Ang lahat ng bagay ay magiging mabuti. Kailangan namin magtiis. But after nun, Lord, ay makakamtan namin ang iyong pangako. Na sa iyong pagdating, sa iyong pagpabalik,
in your corporal body. Sama-sama kami, Lord. Iaangat at kukunin mo. Mula sa libingan man, o buhay man, ay wala makakahadlan sa pagbabalik mo, O Diyos. O hallelujah. Lobin mo, Lord, na lagi bawat isa makaganap ng kanilang pong kampanya bilang bahagi, Lord, ng iyong katawan. Lobin po na bawat bahagi ng iyong katawan ay sumunod ayon po sa iyong salita. Lord, patuloy po na pagpalain ng kabuhayan, mga trabaho, negosyo ng bawat kapatid. Nakala pinakukulangan sa bawat araw. Lagi mo silang bigyan, Lord, ng maayos na kalusugan at pagpapala sa kanilang mga kabuhayan, Lord. Pagpalain mo rin, Lord, pag-aaral ko ng mga kabataan. Ikaw patuloy ko na mag-provide sa kanila ng bawat kanilang kinakailangan, maging ito mga pinansyal o mga materials o God. Subalit, ipailalim lahat sa iyong kalooban na ikaw palagi rin ang una sa kanila. And din, Lord, ang relasyon sa bawat tahanan, lagi ko pong panalangin po sa iyo. Kung meron kang isang kaluluwa na inilagay sa isang tahanan na kailangan magsalita, na kailangan maging tagapangaral, maging vessel mo, Lord. Bigyan mo, O Diyos, ng kapangyarihan mo, God, Amen. ng kapahalagan. At daling-daluyan, Lord, ng itong biyaya at pagpapala sa bawat tahanan. Nang sa gawin natin, meron siyang harmony, may pag-iibigan, pagmamahalan, pagkakasundo, pag-uunawaan, na laging may kagalakan sa bawat tahanan ng Diyos. Ganun din, Lord, sa kanilang mga trabaho, sa mga opisina, sa kanilang pagbibiyahe, ingatan mo po sila palagi. Ganun din sa loob ng kanilang mga trabaho, mga opisina, gawin mabiyaya ang bawat sandali. Gawin sila mabuting example sa mga taong makapaligid. Nahipunin mo rin ito ang puso ng mga taong makapaligid sa bawat isa na maging mabuti sila sa iyong bride or wife. Ang Lord, salamat sa lahat. Sa mga nagdaos ng nakaraan, si Daisy, Sister Jean, at si Sister Hazel, pagpalain mo na patuloy ang kanilang buhay sa natural, lalo higit doon sa spiritual. Napatuloy sila tatayo sa iyong salita, susunod sa iyong salita, mananatili sa iyong salita. Kung saan mo sila inilaga, nagampanin o Diyos. Hallelujah. Hindi nadalangin namin po sa iyo. Hallelujah. Pagpalaan mo po patuloy ang desire ng bawat isa. Ingatan mo po, Lord, ang uwi sa kanilang pong tahanan na bang-bang Lord at pagkakaroon po at kagalakan. Ganun po sa bawat oras at araw ang darating sa aming mga buhay habang kami naghihintay po sa iyo. Lalo po kami ingatan, Panginoon. Iluwas ang magtanggalan ng kaaway. At Lord po na sa mga susunod na gawain ay patuloy kami magkasama-sama, Panginoon. Na laging may pagsubo sa iyo at pagsunod po sa iyo. Ingatan mo po sila si Sister Sherry, ang kanyang pamilya, kasama, na makauwi sa mais na kalagayan mo, Diyos. Lord, sa itong mga paring kamay, inangat namin ang lahat. Total healing, Lord, kay Brother Esme. At sino man may karamdaman sa pisikal, Brother Dioma. At sino man ang narito sa mga nanonood sa live streaming na mga may karamdaman sa pisikal, itinatas po namin sa iyo, O Diyos. Ikaw ang maghatid ng total healing, kagalingan sa pisikal na katawan.
Ganun din sa karamdaman namin sa spiritual, ay tinatagubilin din po namin sa iyo ang kagalingan ng Diyos. Salamat din sa mga kamay na patuloy mong ginagamit sa munting iglesia na ito. Sa mga aking mga karanggagawa, sa mga elders, sa mga brothers, sa mga sisters, sa mga young people, sa mga munting bata, tinatasok po silang lahat po sa iyo at palayo po nawa silang lahat o Diyos. Hallelujah. Ikaw magbalik sa lahat ng mga biyaya, ibinabahagi din nila o Diyos. Sa kanilang mga tithing offerings, sa pagsuporta o Diyos. Ikaw po nakakita ng kabutihan ng kanilang puso o Diyos. Hallelujah. Bilang bahagi ng munting iglesia na ito o Diyos. Hallelujah. Ikaw po patuloy magpala sa kanila. Sa natural, lalo higit doon sa spiritual. Magpalaan po o Diyos ang pagkain na aming pagsasaluhan. Magbigay ito ng kalakasan sa aming katuan at magamit may paglingkod po sa iyo. At ikaw po magpalat magbalik sa mga kamayan ng ginamit po sa lahat po ng biyaya nito. Sa iyo po o Diyos, makabulat ang pagpapalot, pagulati, pagdagol, pagsambat, pagsalamat. In the precious mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you.